Humingi nga ng pasensya itong si RJ dito sa kay Carlos at kay Lynette dahil nga sa ginawa ng kanyang asawang si Myra na nanggulo sa kanilang wedding party. Sinabi nito na siya na ang humihingi pasensya para sa kanyang asawa. Naintindihan naman ni Carlos ang sinabi ni RJ at sinabi nitong huwag siyang mag-alala sapagkat wala naman siyang kasalanan. Ngunit hindi niya mapapalagpas at kailangan pagbayaran umano ni Moira ang ginawa niyang panggugulo sa kanilang wedding party. Dugtong naman itong si Lynette na nature na talaga daw nitong si Moira na man-destroy at manira ng mga party at buhay ng ibang tao at hindi nila hahayaan na masira ang kanilang gabi ng dahil lang sa panggugulo nitong si Moira. Kaya naman, party must go on. Bago pa man umalis nga itong si RJ, ay meron siyang hiniling dito kay Do Carlos. Yun nga ay makausap itong si Lynette sa huling pagkakataon. At sinabi nito na tungkol lang naman kay Annalyn ang kanilang pag-uusapan. Talabaga may ihabilin siya para sa kanyang anak. Nabigla man itong si Lynette, ngunit kalaunan ay pumayag naman itong si Do Carlos dahil may tiwala naman siya dito kay Lynette. Kaya nabigyan sila ng pagkakataon na magkausap. Ito nga ay sinabi diretsa ni RJ na ano man ang nangyari ay masaya pa rin siya na makitang maikasal at matupad ang kanyang mga pangarap na magkaroon ng isang buong pamilya. Sinabi nito na hindi na siya makapag-move on sapagkat wala na daw itong si Lynette sa kanya, kaya wala nang dahilan para mag-move on pa. Iniling naman ni Lynette dito kay RJ na sana daw kalaunan ay makahanap din siya ng tamang babaeng para sa kanya, yung talagang mamahalin siya at hindi lulukohin na hindi kagaya nitong kanyang naging asawa na si Moira na pinagsamantalahan ang kanyang pagkawala ng kanyang memorya at ang habol lang talaga ay ang kayamanan. Wish lang ni Lynette ay sana'y makahanap siya ng tamang babae na talagang mamahalin siya ng tapat at buong-buo na kagaya ng pagmamahal na kanyang ibinibigay dito. Samantalang sinabi naman ni RJ na sana ay naging mabuti ang kanyang desisyon para sa kanilang mag-ina at kalaunan ay maging maayos ang kanilang buhay na mag-ina kasama nga ang kanyang anak na si Annalyn. Inahabilin din niya na sana gabayan itong si Annalyn at huwag pabayaan. Naging seryoso nga ang kanilang usapan hanggang sa maya-maya ay dumating nga itong si Michael na isang bida-bida din na nakikialam din sa eksena. Sinabi nito na baka daw hinahanap na itong si Lynette kahit alam naman niya na nagpaalam ito kay Carlos na makausap itong si RJ. Sinabihan pa niya itong si RJ na respeto lang daw sa bagong kasal, kakakasal lang daw nitong si Lynette at Carlos. Ito din kasing si Michael ay butong-buto din dito kay Carlos. Mas gusto niya na mapunta nga si Lynette dito kay Carlos kaysa kay RJ. Kaya naman kahit na mali-mali na ito kung minsan ay pinagtatakpan niya para lang masunod ang kanyang gusto. Samantala, nagkaroon nga ng dance party ang kanilang wedding at dito nga nagkausap nga itong si Harry at si Annalyn at nang usisa na siya tungkol sa kanyang ama na si Carlos kung magkasama ba daw sila or nakasama ba daw niya ng matagal ang kanyang ama. At dito sinabi ni Harry na may pagka-territorial ang kanyang ina ay ang kanyang ama, kaya naman na mas gusto nito na mapag-isa at magkaroon ng sariling bahay dahil gusto niya na magkaroon din ng kalayaan sa lahat ng kanyang magiging desisyon lalo't nasa tamang edad na rin siya at hindi na kailangan na laging nakaasa sa kanyang daddy na si Carlos. Dito nga sinabi ni Annalyn na sana daw kalaunan ay matanggap niya ng buo at magkasundo rin sila nitong si Do Carlos dahil nga nung mga huling araw ay lagi silang nagbabangayan at nagkadiskasyonan sapagkat hindi sila lubos na magkaintindihan dahil na rin sa magkakaiba ang kanilang pag-uugali. Tupad kaya ang mga hiling ni Annalyn at magkaroon kaya sila ng magandang pagsasama dito kay Carlos? Gayong kasal na sila ng kanyang ina, tiyak na lilitaw na ang tunay na kulay nitong si Carlos
At dito nila madidiskubre na marami itong mga lihim. Kabilang na dito ang tungkol kay Zoe na matagal na niyang tinatago-tago. Ano kayang mararamdaman ni Annalyn sa oras na matuklasan niya ang lihim niya kay